Sa pag-atake nga ng mga dalagit sa mga abwak ay hindi naman umatras ang mga ito dahil hindi nila naiintindihan na ang gabing iyon ay mauubos ang mga nakatira sa kubong nasa paligid. Dahil nga sa galit ng magkakapatid sa pagkamatay ng 4 nilang trabahante. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Sa muling pagbuklat ni Silvino ng puting libro sa gitnang bahagi, ay siya namang lalong pagningning ng mga baluting espiritual sa kanilang magkakapatid at kay Kael na rin. At sa labanan naman sa kanilang harapan, sa bawat pag-unday no ni Severino ng kanyang pangil ng kidlat na punyal ay siya namang pagkidyap ng katawan ng abwak at tuluyang pagkasunog ng mga ito. At sa bawat hampas naman ni Amador ng kanyang bakos na banal ay siyang biglaan din namang pagkaabo ng kanyang nakakaharap na abwak sa paglapit naman ng isang aswang kay Gregorio. Tarak nito sa lalamunan ng aswang. Sa bilis naman no ni Balbino ay parang siya ang nakatoka sa palibot ng 3 niyang kuya. Kaya bago pa makalapit ang ibang aswang sa kanyang pagdaan, paggilit ng kanyang kutsilyo sa liig ng isang abwak bago pa ito makapagtago sa lupa upang makalapit sa mga kapatid nito. Samantala, sa kalagitnaan ng bakbakan ay binitawan naman ni Silvino ang libro. Ngunit laking gulat ni Kael na hindi ito nalaglag. Nanatili iyon sa harap ng kanyang tiyo na lumulutang, na nakabuklat sa gitnang pahina. At mula dito ay kinukumpas na nito ang kanyang mga kamay na para bang pinagsasabay-sabay nito ang isang tugtog ng isang konsyerto. At dito ay naramdaman ni Kael ang mas lalong paglakas na suot nito na balute. At alam niya nga ganun din ang nangyayari sa mga tiyo at ama niya sa kanilang pakikipaglaban sa kalupaan. Ang matandang yon! Ang matandang yon! Siya ang nagkukumpas ng lakas ng mga kakapatid! Sigaw pa ng isang aswang ng pagkadesperado dahil sa malapit nang maubos ang mga ito. Agad yun na kumutkot sa lupa. Sa pag-umbok naman ng lupa at pagbitak-bitak nito na parang papahaba ay patungo na nga ito sa direksyon ni Silvino. Mabilis ang kaganapang ito hanggang sa lumabas ang abwak sa harapan mismo ni Silvino at ng libro at amba ng aswang ng atake kay Silvino. Ngunit di man lang kumurap o napagalaw ng konti sa kanyang harapan si Silvino dahil sangga naman ni Kael ng atake ng abwak. Maski si Kael noon ay nagulat dahil sa kusa na lamang na gumalaw ang kanyang katawan sa pagsangga niya sa atake ng aswang sa kanyang tiyo. At bukod pa dito, ang brasong kanyang ginamit na panangga ay nagkaroon na lamang ng isang makalumang kalasaga na kulay ginto na siyang dinampian ng mga kuko ng aswang. Ngunit sa pagbaba ng aswang sa pagsangga ni Kael, umatras ito ng bahagya at tatalo na naman ito papasugod. Patang dalagit! Uwi ka pa nito sa kanyang pagtalon ulit. Ngunit biglang may bumaon na kutsilyo sa likod nito. Tatakas ka pa, wika ng isang boses. At sa pagkatumba ng aswang ay ang paghugot ni Balbino ng patalim nito na siya nga palang sumaksak sa aswang na yun. Sandali lang to, pamangkin. Wika pa noon na may talsik ng dugo sa mukha nito ay may kasama pang tawa kasabay ng mabilisang paglalaho nito. At balik sa kanyang mga kuya na nakikipagbakbakan nga hanggang sa kanyang pagdating sa labanan, biglang nagtipon-tipon ang 4 na magkakapatid sa pakikipaglaban.
at luminya sila na nakaharap sa mga kalabang abwak na nooy nasa maliit na lamang na bilang. Atras! Atras tayo! Wika ng isa. Ngunit hinawakan noon ni Amador ang balikat ni Balbino. Sunod si Severino sa kabilang balikat noon at si Gregorio naman ay humawak na rin lang sa balikat ni Amador. Sabay bago pa man sumubsob sa lupa ang 5 natitirang abwak na lamang. Mabilis na pagkawala ng magkakapatid na 4, sabay baon ni Severino ng punyal niya. Gilit ni Balbino sa leeg nung isa at kay Gregorio naman at Amador. Pagwasiwas nila ng kanilang mga sandata ng mabilis, pinapaikot noon ang sibat ni Gregorio at ang bakos na banal kay Amador. Kaya naman nalikida nga ang buong grupo ng aswang. Yun ang pinakamabuting gawin sa mga kalaban na ganito. Tuluyan mo na silang tapusin para di na makagante. Wika pa ni Amador sa pagkagunaw ng aswang sa kanyang harapan. Kasabay na noon ang paglalakad ng magkakapatid papabalik sa kinalalagyan ni Kael at Silvino, at tiklop naman ni Silvino ng aklat ng panalangin. At doon ay unti-unti namang parang pagsingaw ng mga balute na pagkalas sa katawan ng magkakapatid at ni Kael. Kita yun ni Kael sa pagkamangha dahil sa parang usok yun na kulay ginto na kumakalas sa katawan nila. Napaluhod pa nga nun si Kael sa parang pagkalas kasi ng mga baluti na yon, ay siyang pag-alis naman ng mga nagliliwanag na kaluluwa sa bawat katawan nila. Napagod ang katawan ni Kael. Samantalang kung tutuusin ay konting galaw lang naman ang ginawa niya sa pagsugod nila na iyon. At sa pagdating ni Amador at ng 3 pa nitong kapatid, tumayo ka, Kael! Masasanay din ang katawan mo. Ngayon ay alam mo na ang pakiramdam ng masaniban ng isa sa 6 na maestro. Tumayo naman noon si Kael ng walang imik dahil ayaw niyang ipakita sa kanyang ama na mahina siya. Ayos lang ako, ama. Yan! Ganyan! Ano, kuya? Maglalakad na lang ba tayo? Alam ko napagod ka na. Mabuti pa nga. Para maikot ko naman ang asyenda. Matagal na akong hindi nakapaglakad-lakad dito. Ikaw ata kuyang napagod eh. Kaya sinabi mo yan eh. Ano? Manahimik ka dyan, Severino. Baka ang ibig mong sabihin ay tumatanda na kami ng kuya Silvino mo. Kalabaw lang ang tumatanda. Mabuti pa kuya, bili ka na lang kay Aling Bebang ng balot bukas. Pampatigas ng tuhod. Asar naman ni Gregorio kay Amador. Hindi naman pwede sa akin yun. Baka tumaas pa ang alta presyon ko. Gusto mo bang di ko na masaksiyan ang kasal ng pamangkin mo? Oh? Ikakasal ka na, Kael? Tanong pa ni Severino. Nagtataka naman noon si Kael dahil pagkatapos makipaglaban ng kanyang mga tiyo at ama ay nagagawa pa nilang magbiruan na parang nasa parke lang sila, na parang walang nangyari habang naglalakad. Kaya nga dito ay napagtanto o nakita ni Kael ang tunay na samahan ng kanilang pamilya, pati ang tapang at kakayahan nila. Ngayon ay naiintindihan na ni Kael na minsan ay masyado rin siyang mainitin sa gulo, sapagkat nananalaytay sa kanyang dugo ang pagiging dalagit.
At habang naglalakad nga sila na nag-uusap, ay natalakay na nila noon ang magaganap nga na kasal ni Kael at Isla. Nagmungkahi pa noon si Severino na siya na ang maging padrino o best man na ngayon kung tawagin. Medyo may pagkakaiba lang, pero yun na yung pinakamalapit na salita na pwedeng ikumpara sa mga nagaganap na kasalan noon. Nasabi kasi yun ni Severino dahil siya at si Silvino na lang ang walang asawa. Pero babaero pa rin naman si Severino. Ngunit hindi daw yun pwede, ani Amador, sapagkat nakalaan na ang ganap na yon sa kasal kay Lucero. Hanggang sa kwentuhan na lang sila ng kwentuhan na magkakapatid na parang nananabik sa isa't isa. Dahil dito ay di na nila namalayan na nasa Casa Grande na sila ulit. At sa konting usapan na lang ng mga ito ay tuluyan na rin silang namahinga sa kani-kanilang silid sa Casa de Grande. Ngunit sa bawat isa ay hindi naman mahimbing ang tulog, sapagkat iniisip din ng mga to ang nangyari. At alam nilang may mga natitira pang mga abwak na pamilya sa lugar nila. At pag pumutok na ang balita tungkol sa ginawa nila, ay madadagdagan na naman ang katanyagan ng kanilang apelyido. Ngunit alam ng magkakapatid na sa lahat ng katanyagang tatamasahin mo ay may mga taong maiinggit, matatakot at magagalit sa iyo. Sa maiksing paliwanag, sa paglaki ng iyong impluwensya ay may bago rin na kaibigan. Ngunit mas marami ang magiging bagong kaaway na uusbong. At nang mag-uumaga na nga sa Casa Grande, Mga Dio! Mga Dio! Anong gagawin niyo? Biniwan niyo ako! sigaw ni Kael. Dahil nagising na lamang siya, nabitbit siya ng dalawang tiyo nito, si Balbino at Gregorio. Hawak ni Gregorio ang dalawang paa nito at hawak naman ni Balbino ang dalawang kamay nito. Isa! Dalawa! Tatlo! Mga Dio! Sigaw ni Kael, sapagkat inihagis siya ng mga yon sa bintana. Ang silid ni Kael ay nasa pangalawang palapag. At nang malaglag si Kael, nalaglag naman siya sa kabundok na dayami na ginawa pala ng mga tiyo niya. Tulog mantika ka kasi! Salita pa ng mga yon. Aray ko! Aray ko! Uwi ka pa ni Kael at bangon nito nang, Ano? Ano pang ginagawa mo dyan? Eto na ang unang araw ng pagdurusa mo. Uwi ka ni Silvino na seryoso na nakakatakot pa ang muka. Sabay talikod nito. Hindi ka ba aalis dyan? Bahala ka. Tawa ni Silvino. Pagkatapos ay binuhos na naman ni Severino ng malamig na tubig ito mula sa isang timba mula sa likuran ni Kael. Ha! Ha! Ama! Sigaw ni Kael. Di pa alam noon ni Kael na umalis na ang kanyang ama kasama ang kanilang kutsero, sapagkat iniwan na siya ng sadya. Iniwan siya doon ng kanyang ama upang siya ay sanayin ng kanyang apat na tiyo. Yun pala ang pinakahuling plano ni Amador sa biyaheng ginawa nila. Nautakan si Kael. At simula nga ng araw na yon ay halos maiyak na noon si Kael sa kakulitan at mabibigat na gawain na ipinapagawa sa kanya ng mga tiyo nito. Dahil pagkatapos ng kanyang pag-iinsayo ay isinasama pa siya sa tubuhan upang tumulong sa mga gawain doon. Pag sa usal o kumbate o lihim na karunungan ang pinag-uusapan, si Silvino ang nagtuturo dito. Pero pag tungkol naman sa pisikal na kumbate, tulad ng arnis, iskrema, panantukan, na kung tawagin ngayon ay dirty boxing. Alam niyo yung suntukan na sako yung gloves? Ganon.
Itinuturo rin sa kanya ang dumog kung tawagin o grappling. Tapos ay baraw o labanan gamit ang kutsilyo. Tapos ay ang panadyak o ang pagsipa nga. Lahat ng yun ay tinuturo naman ni Severino, Gregorio at Balbino sa pamangkin nila. At halos tumakas na noon si Kael nung sinabi nilang 5 taon. 5 taon ang gugugulin niya sa Casa de Grande upang maging bihasa siya sa mga larangan na itinuturo sa kanya ng kanyang mga tiyo. Pero sa huli ay hindi na rin siya tumakas o umalis kasi alam naman niyang wala siyang mapagpipilian sapagkat yun na ang kanyang magiging buhay kapag siya na ang magiging punong tagapamahala ng kanilang asyenda. Sapagkat ipinapaintindi sa kanya ng kanyang mga tiyo dahil nga sa hindi naman siya nag-aral ng kolehiyo. Ang tunay na magiging karera niya sa buhay ay ang pagiging maglulupa o isa ngang asyendero. Ang kaibahan nga lang kay Kael ay ipinanganak na siyang ginto ang kutsara. Ibig sabihin ay mayaman na. Pero wag kayo. Hindi uso sa mga dalagit ang ganong kasabihan sapagkat kahit na ganun na ang estado ng kanilang pamumuhay ay naniniwala pa rin silang ang lahat ng 5 o ari-arian na mapapasayo ay dapat mong paghirapan dahil walang maiksing daan o shortcut sa pagyaman o tagumpay, at kung meron man ay madali lang yun na mawawala kung hindi mo rin lang alam itong panghawakan. At ang pinakamagandang daan daw, sabi ng mga tiyo niya, ay ang pagsusumikap lamang sa buhay. Kasi hindi pa alam ni Kael na bukod sa pag-iinsayo nito ng nakatagong karunungan ng mga dalagit, ay inihahanda na rin siya na pamahalaan ng asyenda balang araw. Kaya nga siya pinagtatrabaho dito upang maintindihan niya ang sistema at gawain na rin ng mga tao hanggang sa pinakamababang posisyon sa kanilang produkto o pananim na inaasikaso. Kahit na ang pagiging pisante ay dapat nitong maintindihan. At bakit naman si Kael ang inihahanda? Wala namang kasing balak ang mga tito niya na kunin ang pamumuno sa asyenda sapagkat kontento naman na sila sa hatian ng asukarera ng mga dalagit. At alam nilang mas malakas ang kanilang pamilya pag sila ay nagkakabuklod-buklod. Si Silvino naman ay kontento na sa nagiging parte nito sa kitaan ng asukarera at sa ilang ektarya ng lupa na hawak din nito na tinatamnan niya ng palay. At may mga tauhan naman ito na umaasikaso dito dahil ang rason naman nito o prinsipyo niya ay wala naman siyang asawa at hindi naman niya madadala ang lahat ng kayamanan na yon pag namatay na siya. At nagdaan pa nga ang mga araw ni Kael sa Casa Grande at humigit na ang 1 buwan. Pansamantalang namahinga si Kael sa pag-iinsayo dahil nakatakda na nga ang kasal ni Kael at Isla. Si Kael noon ay umuwi muna ng Talisay ng mga ilang araw sapagkat mauuna na sila ng kanyang ama't ina ng 1 araw bago ang kasal sa mansyon ng mga Salandig sapagkat doon nga magaganap ang engrandeng kasalan. At sa paglipas ng araw, nandun na nga si Kael sa mansyon ng mga Salandig. Sa pagputok pa lang ng liwanag ng araw, ay abala na ang lahat ng mga tao sa paghahanda sa kasalang Mikael Dalagit at Isla Salandig. Dapit hapon pa magaganap ang seremonyas ng kasal. Parang sunset wedding kung tawagin natin ngayon. Pero umaga pa lang, ay nagsisidatingan na noon ang mga maiimpluwensyang tao tulad ng ilustrado, prinsipalya, gobernadorsilyo, kabisa de barangay,
at mga ilanding hasyendero na mas maliit kaysa sa mga dalagit. At pati ang mga don at donya na rin. At lahat ng dumating na to ay kabilang sa mga prominente ding pamilya. At dahil nga dito, ay mukhang eto na nga ang isa sa pinakamalaki at ingranding kasalang magaganap sa Sagay, tulad ng sinabi ni Lucero. Samantalang dumako naman tayo sa apat na magkakapatid na nooy nasa daan na. Nakasakay na rin sa isang karwahe. Sakay si Silvino, Severino, Gregorio at Balbino na nakabihis na rin ang kanilang barong Tagalog. Bino, parang hindi mo suot ang tagaliwas mo ah. Kuya, nag-aapura kasi ako kanina eh. Kaya nakalimutan ko na. Naiwan ko sa mesa. Alam mo naman na ho. Napatigil sa pagsasalita si Silvino dahil sa napatigil din ang karwahe. Anong gagawin nito? Iihi ba? Sabi ni Silvino. Kuya! Daba! Sumigaw si Severino. Ngunit sunod-sunod na putok ng baril ng revolver ang tumama sa kanilang karwahe. Isa yung pananambang o ambush nga. Nakadapa na noon ang magkakapatid. Ngunit meron pa noong paisa-isa ng putok. Hanggang sa nawala na iyon. Pero Kuya! Si Balbino! May tama ata! wika ni Severino. Balbino! Sigaw ni Silvino sa loob ng karwahe. Alright, yun mga kabagis ko. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Kakainis. Pero ganun talaga mga kabagis. Abangan nyo yan. Dahil mula dito mga kabagis ko, sa nangyaring yon, ubusan na ng pamilya. Pero ganun pa man ang nangyari, mag-shoutout pa rin tayo. Dahil alam kong nabitin kayo. Pambawi. Shoutout po kay Unirigel Labu-Labu, Valencia City, Bukidnon. Shoutout din po kay J. Mil Abalo Bascos at Angelo Mendoza from John Louis Humalon Paran ng Toledo City, Cebu. Shoutout din po kay Bulag na Anghel. Shoutout po kay Melchor Inigo and family from Cagayan Valley. Shoutout po kay Jeric Garlan from Ginablan Oriental, Mantog, Sorsogon. Shoutout din po kay Madam Evelyn Ogates ng Kuwait from Mary Ann Verdijo. Shoutout din po kay Amigay or Amigay Balacano from Saudi Arabia. Shoutout din po kay Margarita Labad from Calbayog City, Samar. Shoutout din po kay Manny Dalisay. Shoutout din po kay Rovelyn De La Cruz from Doha, Qatar. Shoutout din po kay Rinaldo Macion from Barangay Milagro, Ormoc City, Leyte. Shoutout din po kay Arminton Marlon. Shoutout din po kay Ivan Balagosa. Shoutout din po kay Mark Joseph Pitugo. At shoutout po kay Tats Pabayo ng Jensan. Shoutout din po kay Julian Bueno. So yun muna mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.